ito po yung connection ng water sensor sa Arduino. Then, dito yung serial begin, yan yung sa connection ng Arduino serial monitor at yung water sensor. Ito naman po, dito sa serial print, yung water level, dito, connected po siya dito. Tapos yung serial print in level para dito po siya connected sa sensor. Dito po naman po sa pinakadulo, siya yung reading ng water sensor. For this project po, yung ginamit po namin ay water sensor, connectors, resistors, and LED po. Tapos, yung sa code po namin, itong first two code po, yung water level pin and LED pin po, sila po yung nakakonect na po diretso dito sa Arduino po namin. Tapos yung water threshold po, tapos yung water level volume po, kailangan po yung water threshold po ay less than tsaka yung water level para umilaw po yung LED natin dito po. And kapag hindi naman po siya magiging less than po, kunwari greater than pa po siya sa water level value, yung mangyayari po, hindi po ilaw yung LED po natin. Hindi po umilaw yung LED light po natin nung nawala na po ng tubig dito sa water sensor po natin. So for this project po, we use water sensor, LED, resistor, tsaka connector. Ito po yung apat na to is initialization kung saang digital pin or analog pin po nakasaksak. And then, kasunod po yung void setup. On lang po yung output. Yung output or input po. Serial begin connection po ng serial communication ng data ng water sensor at neto pong Arduino. And then, si water level value po, doon po ma-read or ma-record yung water level na nasa sense ng sensor. Tapos, ito po, in digital write po, is naka-low po, meaning patay po yung lahat ng LED. And then, dito po is condition lang. Gumamit po ng if-else-if, kung saan, dun po tinetest kung halimbawa, pag po greater than 0 yung water level value, tapos less than 300 po, iilaw si green. Si yellow naman po, pag greater than 300, tas less than 500, iilaw po si yellow. Tas si red naman po ay iilaw po pag greater than 500. Tas ayun po yung delay para po hindi magsabay-sabay masyado yung LED. Tapos ito po si monitor. Serial monitor po. For this project naman po, ang mga ginamit naming material is LCD, water sensor, and connector. And for the output naman po, pag niluglog mo yung water sensor po, madedetect niya po kung ano na po yung water level in percentage na. So, for this project, ito ay tungkol sa pag-read ng water value through water sensor. So, ito yung code. So, itong tatlong lines, it's para mag-import ng LCD. Ito yung settings ng pixel sa pag-display. Tapos, itong water sensor, pinanect natin siya sa A0. Tapos, nag-initialize kami ng variable na water level value para dito ma-store yung value ng water level mula kay water sensor. Dito naman, sa part na to, initialize the LCD with the correct number of columns and rows kasi yung LCD ay mayroong 16 columns and 2 rows. Itong LCD dot backlight para mag-on yung LCD. Tapos itong serial.begin, isa siyang serial communication for debugging para lumabas yung exact value ng water level sa serial monitor kasi sa LCD naka-display siya through percentage. If want naman na makita yung exact value ng water level, pupunta lang sa serial monitor. Tapos ito naman, nagpiprint lang siya ng welcome message sa LCD. Ang lalabas dun is water level, tapos level ay 0.
para naman sa part na to, nire-read niya yung value mula kay water sensor. Tapos, nag-initialize lang uli ng water level percent para yung i-display sa LCD na value ng water level ay true 100% or 0 to 100. Then, itong part naman na to is para lang mag-display sa LCD yung ating water level. LCD and Arduino. Ito po yung code sa LCD. Ang include po ay isa po siyang import sa Java. Then, sa Liquid Crystal 2C, ayun naman po yung nag-initialize sa LCD setup. Tapos, din naman po sa setup, ang nakalagay dito ay begin and at saka sa backlight. Sa begin po, yun po yung column at saka yung row. Kung dito po, kung nakikita nyo sa mga box, yun po yun. Ang column is 16, yung mga box na po yung napaganon, and row po is 2. Then sa backlight naman po, ito naman po yung nag-iilaw. Ang sunod naman po ay yung loopings natin. So, dito sa loop, papasok dito yung scroll text. Ang scroll text ay yung salita na nakikita dito sa LCD. Tapos, ang next natin ay void scroll text string message. Dito, papasok yung position ng message. Yung, siya yung mag-a-adjust ng read ng text. Tapos, ang sunod is LCD.clear. Sa LCD.clear, yung mag-aalis ng name ay ng salita dito sa LCD screen. Dito sa LCD 1 print, ito yung nag-print na parang scrolling effects nung message dito. Tapos delay 500 kung gaano kabilis yung pag-andar nung salita sa LCD.